Hello guys, good morning again. So guys, ito na naman ang aking mga Christmas cactus. They are full blown now. Kaya dito sa aming bedroom ay parang may mga Christmas tree na naman kami. Kasi itong mga bulaklak ng aming Christmas cacti ay iba-iba. May white, pink, red. Kagabi o kahapon, itong red ay buds pa lang, bud. O, ngayon, nagbumuka na siya. So, ayan ang kanyang beautiful color. Ito naman ay light pink. Pabuka pa lang. At ito yung orange. So, ganyan ang bulaklak niya kapag malapitan. Close up natin guys. So ayan. Pag hindi pa siya bumubuka, patulis siya. Ito naman yung sa light pink. Ayan guys, light pink. Meron din akong fuchsia pink, pero sana ba yung aking fuchsia pink? Ito yata yung fuchsia pink. So guys, yung mga iba kong kakilala, nagtatanong sila bakit daw itong aking mga cacti ay masipag magsibulaklak. Samantala yung kanilang mga cacti o kanilang mga Binax cactus ay hindi namumulaklak. So, ang sinasabi ko lang sa kanila, dapat itong mga cacti na to ay nasa maliwanag na place. Katulad nito, nakalagay sa tapat ng bintana namin. At dapat nahahanginan din. Kaya minsan, ano ko tong bintana namin, hindi ko siya mabuksan dahil nakaharang sila. Kaya, inaano ko lang. Ayan. Keeping. Tawag yan. Kinikip ko o tinatay. So, ayan guys. Napakarami. Napakarami kong Christmas cacti. O holiday cactus ang tawag sa ibang country nito. So, itong isang paso na ito, may dalawang kulay. Ay, hindi pala. Red lang talaga ito. Yung puti, yan naman siya sa isang paso. Ayan o. Ayan, red. Natatakpan kasi ng dahon. Red. Ito, sa gitna ang puti. Masipag din yan mamulaklak. At saka yung pink. At saka yung orange. Yung yellow ang hindi ko talaga makita kung saan na yung yellow. Hindi pa siya namumulaklak. Wala pang yellow na mulaklak dito. Kaya hindi ko alam kung nasaan na yung aking yellow. Ayan. So, itong aking hobby. Ito ang aking stress reliever. So, lahat ng aking mga halaman ay aking mga stress reliever. Kapag summer, yung aking mga vegetables, yan ang aking mga stress reliever. At kapag ganitong winter naman, itong aking mga cactus. At saka yung mga halaman ko sa labas na namumulaklak pa. Katulad ng aking iris, namumulaklak pa rin. Yung aking red roses, namumulaklak pa rin. So, ayan. So, nakakatuwa kapag nakitang ang mga halaman ay namumulaklak at namumunga. So, nababayaran yung pagod natin. Ayan, ang
bayad sa ating pagod sa pag-aalaga sa kanila. Pinapaganda nila ang ating paligid at yung mga gulay, binibigyan tayo ng pagkain. Kaso itong aking mga orchids, hindi na naman namulaklak. Pero kapag may time ako, ibababad ko yung mga yan sa maligamgam na tubig para mamulaklak sila. Kasi ang daming nagbibigay sa akin guys ng mga orchids, ganon. Pero minsan pinapamigay ko na rin dahil wala naman akong paglalagyan dito sa bahay, puno na. At nagagalit na yung asawa ko. Kaya yung iba kong orchids, pag may makita akong makakilala ko sa train station o sa bus station, binibigay ko na yung mga orchids na binibigay sa akin ng aming mga pasyente. Kasi ang mga matatanda dito, mahilig din sila sa halaman. Dahil syempre, yun na lang ang kanilang hobby. Bili sila ng bili ng mga halaman. Tapos yung mga orchids nila o yung mga halaman nila kapag hindi na namulaklak, katulad ng orchids o yung mga roses o yung mga garanya, tinatapunan nila. So, nanghihinayang naman ako na yung halaman ay itatapon na lang sa basura. Kaya ang ginagawa ko, hinihingi ko. So, binibigay naman sa akin na may under pot na. So, yun, kinukuha ko. Tapos, kung hindi na magkasya dito sa bahay, binibigay ko rin doon sa mga kakilala ko. Katulad ng isang araw, nakita ko yung kaibigan ko na binigyan ko ng 3 orchids. Tuwang-tuwa siya dahil yung mga orchids na binigay ko ay namumulaklak na. Kaya yun. So, napakaganda talaga. Saka alam nyo guys, itong aking mga halaman, kapag dadating ako ng bahay, binabati ko rin sila. Kasi para ding mga tao yan na kailangan ng kausap. Kaya minsan, kausapin din natin ang ating mga halaman. Kasi mga living things tong mga ito, meron din silang pakiramdam. At sila ay nakakatulong din sa paglilinis ng hangin dito sa loob ng ating bahay. Kaya kailangang mag-alaga din tayo ng mga halaman sa loob ng bahay. Hindi lang sa labas. Hindi lang sa labas ng bahay, kundi sa loob din. So, lahat itong mga halaman ko dito, ito ay mga lucky plants. Yan yung rubber tree. Lucky plant yan. Kahit yung euphorbia, kahit sabihin nila na malas dahil may tinik, lucky plant din yan. Kasi belong to cactus family siya. So, ito yung tinatawag nilang money tree sa atin o pati ang orchids. Lucky plant din yan. Pati yung yung leaf, ano ba tawag dito? Clay leaf. Yan, clay leaf. Ay lucky plant din yan. Pero tinanggal ko na kasi masyado siyang dumadami. Invasive siya. Kaya tinanggal ko na. Pero alam nyo, pag itong clay leaves na to ay naging 4 ang dahon. Yan. 4 ang dahon. Meron talagang 4 ang dahon. May 5 dahon. So, swertehin daw yung nag-aalaga. Pero sa akin, hanggang 3 pa lang guys. Sana maging 5 o 4 din ang dahon para swertehin din ako sa susunod na araw. Okay. So, yan. So, bukas mas madami na naman tong bulaklak. Pero, ayan guys. Kailangan ng talagang masinsinang pag-aalaga dito sa mga orchids, sa mga cacti na ito. Lalo na kapag namumulaklak sila. Pero hindi naman kailangang i-overwater sila kasi mamamatay. Kaya itong isang paso ko, napansin ko na yung kanyang lupa, ito guys, yung lupa niya ay very wet. Kaya tatanggalan ko ng tubig sa
under pot kasi mamamatay siya o hindi matutuloy yung kanyang bulaklak. Okay, so that is for today's video. Sana magustuhan nyo itong aking video na ito tungkol sa aking mga cacti. At mag-subscribe, mag-like, at mag-comment naman kayo. At kung gusto nyong i-share sa mga kakilala ninyo at sa mga kaibigan ninyo, please share. Okay, thank you and happy Saturday to all.